Welcome to UP Diliman! Minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan. May mga sariling gimik at kaniya-kaniyang hangad sa buhay. Dito na kami sa Katipunan Station! Katipunan! Hey vlog! Hello po! I'm scared na ilabas yung cellphone ko. So, Hi. we'll see you at UP! Anong bibili natin, guys? Water, Drinker kasi mahal water, ang water bitch. sa UP. And mag-water muna tayo. Okay. Guys, we suggest mag-drop muna kayo dito sa 7-Eleven ng Katipunan kasi medyo mahirap maghanap ng tubig sa UP. Tapos kung mabilis... Oo. One of the coolest thing or uniquely UP kung tawagin kita ay yung UP Town Center. Something na wala sa ibang universities katulad ng UST, Lasal, and Ateneo. O, di ba? So, saan po tayo pumasok? Pumasok kami along Ramon Magsaysay Street. Okay, so dun yun. Medyo nakalayo na kasi kami. Kaya andito na kami sa medyo gitna-gitnang part. And tatawid na kami nila Aryan. Sino ba? Like we said kanina, unlike USC, it's very open to everyone na kahit hindi from University of the Philippines. To be honest, yung campus ng UP, sobrang ganda kasi oo. More on trees siya and alam niyo yun, parang ang ano lang, ang relaxing nung vibe dito. Kahit siguro ang hirap-hirap pumasok, ang hirap mag-aral dito. Kung ang UST ay may UST field, Syempre, meron din ng UP. welcome to UP Sunken Garden! One of the most famous landmarks in UP is the Sunken Garden. From its name, itong 5-hectare garden na palubog ay nasa gitna ng UP campus and it's a favorite for both students and outsiders. It is also surrounded by trees and another famous landmark, the Academic Oval. Kaya marami kayo makikita nagjo-jogging, bike o naglalakad-lakad sa palibot nito. Truly the perfect tambayan for when you're with your family, friends, and blockmates. Sa laki ng space, maraming activities ang pwedeng gawin. You'll see some playing sports like football, volleyball, and badminton. Ang iba naman, picnic and pictures. Napaka-aesthetic talaga. Marami ring campus-wide events na nagaganap dito tulad ng UP Fair. And if it looks familiar, it's because dito sinut ang isang scene sa Alone Together ng Lizzie.
And we're at Malapit na to sa Oble, in front of Film Center. Film Center. Villamor Hall. Film Center, University Theater. University Theater ata. Villamor Villamor Hall. Marami din nag-picnic dito and very Instagrammable din yung place around here. May nagpa-practice dun sa loob. Nandun Ano yung kaya? Oble, somewhere there. Maraming tindahan here. Meron din doon sa kabila. And since nag-crave si Francis ng banana Q, dito namin napili kasi si ate na yung pinakamalapit. Tara guys, try natin kasi a must try daw to sa UP Diliman. Ate, kuha na po ako. Ayan. Ang daming sugar, oh. Saan ka makakita nito sa USD? How much? 25 pesos, tama po ba? 20 lang For pala, only 20 o diba? pesos. Let's try. Unang kagat, ang sarap. Hindi lang siya puro banana. Meron din siya mga asukal. Dito lang yan sa UP Very Diliman. generous. So since bumili na nga si Francis dito kay ate, tara interviewin na lang natin si ate. Hi ate, ano bang pangalan mo ate? Aileen po. Ilang taon na po kayo nagbebenta dito sa UP ng benta nyo? Higit na. 10 years na siguro. Higit pala. Ah, ang tagal ni ate dito. May bala ka na magbenta. 10 years na surviving yung business niya. Oo, ipagpapatuloy mo daw ang next time. So ate, question lang. Bakit po dito sa UP nyo napiling magbenta? Opo. Ay, dito kasi, dito ako nasanay maghanap buhay. Taga dito rin po ba kayo ate? Or Pahan kami sa Commonwealth. pero malapit lang po kayo dito. Hindi naman po ba mahirap magbiyahe? Mahirap din pag na-traffic. Maingat. Anong oras po kayo ate umuuwi pag ganito? Pag-start namin ng 6 dito or 7, ganun. 8. Oh. Pag hanggat maubos. So ano po to? Ipapaubos niyo po muna or minsan po maubos. may... Hindi, uwi. Mga 7, ganun. Kailan po yung pinakamalakas yung benta? Linggo. Linggo. O nga po, nung pumunta po ako dito ng linggo, ang dami po kasing nagja-jogging eh. Actually, isa din talaga ako sa yung bumibili ng after jogging kasi nakakagutom nga naman. So, ayun lang po ate. Thank you po for your time. At ang sarap po ate ng banana Q nyo. Uulit po. Sa UP Diliman, hindi lamang magagandang mga building at infrastruktura ang makatatagpuan, pati rin mga arts installations like this. UPD is steward of many arts installations and heritage objects under the care of various units on campus. Hello, fit check lang. So, ito po Jogging kasi girl yung exercise. Okay. Next. Sino mag-fit check? Ako naman. So, it's giving Tito vibes. Nakakarating lang ng sweldo from Saudi Arabia. And gusto ko lang comfortable pag naggagala dito sa UP. Fit check! Nasa yellow basket ko tong mga to. Click my yellow basket. Okay, lastly, na-joke. Yeah. Ako lang talaga nagdala ng Tomasian identity dito, kaya naka-yellow ako. Naki-blend in lang kasi kami. Kunyari, students din ng UP. Dito ka! Saan tayo punta? We're on our way to... Betaway. To? Betaway. Ano makikita sa Betaway? I'm not sure lang kung pwede mag-picnic dito. Kung open siya for picnic. Pero yung something garden doon, very open siya for picnic. And then, may mga naglalaro din doon ng badminton ng mga bata. Wait lang, saan tayo tatawid dito? Ayun, doon. Pwede doon. One more. Hindi paano yan? Adjustable din talaga to si friend natin. So, nandito na po kami sa kabilang side. Yung sa TikTok na yung Not mga sure lang video. kung saan kami kasi balak namin pumunta sa Melchor building. But we don't know where we're heading to. Erica, saan ba tayo ngayon? Basta ang alam ko lang tinatahak natin itong
path na hindi ko rin alam kung saan patungo. Actually, may ganito din sa USC, but we call it Lover's Lane. Tama? We call it Lover's Lane. Mas maiksing version, but definitely there's a lot to see din dun sa Lover's Lane. Pero dito, nas maliwalas. At you can see, may sarili silang lake. Saan kayo makakita niyan? Meron ba? Ayun. Meron din pala kami. Baha nga lang. Every August. Sa Pilipinas ka lang talaga makakakita na pagbaha, may lumalangoy. Sa ibang bansa, natatakot. Dito lalangoy talaga ang mga kabataan. Charis lang. Bakit parang puddles? Like, Ooh, paddles. Guys, super dami pong, ang daming, picture-worthy place dito sa UP. Tapos parang wala ka sa Pinas if titignan kasi hindi mo malaman, para kang nasa Japan. Kasi ang daming puno, tapos ngayon kasi naglalaglagan na yung mga leaves ng puno. Ang ganda. giving all too well. Naglalaglagan na yung mga puno ng leaves. Naiinita na ba kayo? Click your yellow basket ko for this portable fan. 3-in-1 siya. Look. Meron siyang flashlight. And then, pwede kayo maging power bank. Click my yellow basket. There are jeepneys also around the campus. Their routes are only inside the campus wherein it is named as Toki or Ikot Jeep. Toki, it's just like UP Ikot pero baliktad lang. Same route. Saan yung start? Kasi magkaiba na yung start pag ganun, di ba? Tama ba? Ay, paano yung start? Ibang... Actually, anywhere. So, basta yellow roof ikot siya. Yun. Kasi ngayon lang namin napansin namin siya na ikot. No? Pero di ba same jeep lang naman? Hindi ba lang naman? Iba. A2 or also known as the Area 2 is one of the go-to tambayans of the students since maraming food choices ang makikita dito. Kagaya na lang ng mga lutong bahay, Mingo Graham, siomai at madami pang iba. Rodex is often associated with the University of the Philippines. Founded in 1949, there are currently 2 stalls in a shopping center in the Diliman campus. Their most famous dish, tapsilog, but make it Rodex Diner's version. This has won the hearts of many of its patrons and has proven to be a go-to order at the restaurant. What a better way to know more about the campus than interviewing the people here. Hi, I'm Denise. I'm Kayla. Halantang. So natanggal na nga yung pom-poms. Di normal, nangyayari talaga. I'm Ayel. So are you guys from UP? No. Where do you guys go to school? Students pa ba kayo? Yeah. I'm from LaSalle. I'm from Trinity, University of Asia. Trinity din. Oh, so dumadayo pa kayo dito para No, mag-jog? near lang. Oh. So, tapos na ba kayo mag-jogging? Tapos kasi mainit na eh. Actually. Pag time. We go here mga 6. So, And how often do you guys jog here sa UP? 4 to 5 times a week. Weekly? Weekly. Wow, nice. So, kamusta naman yung campus for you guys? For me, ito yung best na jogging site. Super. Kaya na-enjoy ko siya, kaya nagagawa rin namin yung 4 to 5 times a week weekly. Kasi not only for the body, but also for the mind. Yeah, actually, we agree with that. Ang daming ang daming trees and like parang mahirap na na isipin na nasa pa rin siya, middle ng city. Given yung trees very na. like yung feels ko dito parang nasa province. Siya yung parang escape from the city. Hi, I am Luce and I'm currently a second year studying visual communication under the College of Fine Arts. So, how's your campus life naman here?
It's okay. I think it's really nice that finally we're having like face-to-face classes majority of the time. So it's nice because it's a big environment. I like that we're freely able to roam around and that it's really a nice inspiration to just walk out, especially as a fine arts student. It's really helpful when looking for inspiration. So yeah, it's great so far. So, kami kasi, we don't go here often. And actually, ano lang to, like, one of the first few times na nakapunta kami sa campus. So, what are some places that we should definitely see or like visit if ever, you know, you want to go to UP? Especially for those who are watching na hindi pa nakapunta sa UP. Medyo cliche na answer kasi it's very parang super popular, but I think it has to be specific na Sunken Garden at sunset. It's really nice, the colors talaga, tapos the environment na there's so many people around you and yeah, ayun. Sunken Garden at sunset. What about ano naman? Food trips? Ano Food recommend? trip? Kasi kami sa fine arts, nasa tapat lang namin yung food hub. But definitely, there's lots of good spots sa area 2 na very cheap and affordable, and I think it would be a very nice place para mag-food trip. And last question, since andito na yung jeep, what's the difference ng UP Ikot and UP Toki? Personally, di pa ako nakakasakay ng UP Toki kasi wala siya masyado sa campus this time. But from what I understand, parang yung roto ng UP Ikot, opposite siya ng UP Toki. Kaya siya Ikot, Toki. Ayun. So, Kuya Dudong, gaano katagal ka na pong nagbebenta dito sa UP? Mga 20 years. So, yun na lang. Kamusta naman po yung UP para sa inyo? Anong masasabi niyo about sa campus, sa mga students? Wala man sila May tanong ako, Kuya, bakit sa lahat ng pwede ibenta ba't ice cream sa UP? Kasi may nakita kami doon, nagbebenta siya banana Q. Kayo, Kuya, is ice cream talaga. Ice cream lang kasi mainit ang panahon. Pag tag-ulan, iba naman. Yes, so naka-interview na tayo. Yay! Ang approachable ng mga taga-UP, no? Yeah. Like, you would think na intimidating sila. Kasi, Pero, known sila for being smart and outspoken and vocal. Pero, ang nice naman nila. sobrang approachable ni Lahat ate. naman ang Ang na-meet bait natin. niya. Kahit busy siya, nabigyan niya kami ng time for interview. Oo. Actually, hindi mo nga mafe-feel na may gap sa inyo kahit galing ka sa ibang university. Kaya, yun din siguro yung maganda na nagbe-visit tayo ng iba't ibang university so that we could also try their culture. Ayun. Oo, and experience din kung anong na-experience sila. Kumbaga, a day in the life nga talaga. A day on a life of a Tomasian student in UP. And I think, for the longest time, there's always been a debate about yung big four schools, right? And sa ibang universities. But looking at it now, once you get to know each university then as a student coming from another different university then, parang you get to see things from their perspective and parang na-appreciate mo din sila. Yeah. Na iba-iba naman talaga yung campus and We have our own differences. Culture. Pero, like, ito yung nagpapa-unique sa atin. Yeah. We should not compare each other naman. And at the end of the day, lahat tayo college students na nahihirapan lang sa class. Yes! Pareha-parehas ang ating struggles. Wala sa school yan. Lahat talaga siya, it's just college, I feel like. Ayun, kayo guys, so far, what are you loving about UP? Sa akin siguro, for the... Ilang beses na ba kasi tayong bumabalik dito? Actually, ito talaga yung place na babalik-balikan mo kasi ang layo niya sa mga usok. Alam niyo yun, parang pag nandito kayo, may isip niyo na nasa probinsya lang kayo, fresh air, tapos super calm, and parang yung sinabi nga ni ate, therapeutic talaga yung nature nila dito sa UP. I love UP kasi napakaliwalas dito. Unlike UST, though, na parehas sila in terms na maraming puno, ganyan. It's just that dito parang mas malamig. Ewan ko siguro sa UST, green spaces. Kasi dun sa, alam naman natin ng Manila, very congested, not just sa traffic, pati na rin sa building na pag siguro pag lumipad ka, kung sino man yung I mean, di ba, makikita mo yung UST lang yung may green spaces. Google Maps Oo. makikita mo na
Pero dito, parang siguro dahil QC na rin, ang daming puno talaga dito. Mas Tsaka malaki talaga ata ito eh. By like, obvious naman na mas malaki yung campus dito, naman. diba? UP. Kasi magja-jeep ka talaga eh. Sa UST, kaya mo pa naman lakarin yung 4 corners. Yun din. Parang dito kasi kino-consider nila na siguro kahit malapit lang, may mga options ka like ikot or kaya minsan may tricycle pa nga dito. Sa UST kasi maliit lang kami compared sa UP. Kaso alam mo yun, kailangan din natin ng transport na So baka naman father. Gano'n. Pasakay naman kasi golf court lang ang meron. Sorry po. Sabi ni father parang, ay! Kakata nga natin nun, kakata. I feel like sa UST kasi, yung maganda din naman sa area niya is kasi square talaga siya. So, hindi ka mawawala. Siguro, it will take time to familiarize yourself sa buildings, 'di ba? Literal na square pero talaga. Pero square yung lote na. So, madali naman. Compared dito kasi ang lawak. So, mawawala ka talaga. Like yung first time na nag-visit tayo, 'di ba? Inikot muna natin bago tayo nakarating sa Sunken Garden. By the way, sa mga hindi pa nakakalam, yung UST is may 4 corners siya. Yung pinaka-main sa Espanya, yung sides natin is Finubal at saka Lacson, and then yung pinakalikod niya is Dapitan. So, talagang literal na square po ang US. That one. Kasi sa UP, napansin ko lang na meron talaga silang community inside the campus. Kaya siguro lumalaki. Barangay UP. I think barangay na ata talaga itong di ba barangay talaga itong UP? Or may barangay dito? May hindi pa may UP village dito, pero outside the campus. Energy ka pa, kadami na natin napuntahan. Pero guys, what's your favorite thing na ginawa natin dito sa UP, di ba? Ako yung lakad-lakad. In fairness, nakapagod siya. Pero as a person na mahilig maglakad-lakad, I feel like yun yung maganda. Kasi if talaga naghabol ka nung steps, makukuha mo siya dito for sure. Yun lang, wag mo lang gagawin talaga sa sa init. Ano pa ba pwedeng habulin? Grades. Yan. Wow, grade conscious. We don't chase, we don't chase. Sabihin natin yan sa grades. We don't chase, we attract. What's meant for us will simply find us. Ako naman, siguro itong nandito lang kami sa Sunken Garden tapos nakatambay. Wala, ang relaxing niya lang. Alam mo yung after mong gumala sa UST tapos dito ka diretso. Ang layo mo naman. Try to visit UP din once in a while. It's an experience talaga. Ako naman, ang favorite ko dito is yung commute natin. Bakit? Kasi di ako gano'n nagsasakay ng LRT. Tsaka kadalasan sa atin, mga taga-probinsya. So, parang hindi gano'n tayo nakaranas ng tren. Kasi sa nyo, probinsya nyo, laging traffic tricycle lang. Polong-polong lang. Pero ayun, dito kasi may tren. Tapos, wala, ang cool lang kasi nung Katipunan Station. Yun lang yung parang feel ko ilalim na station. Oo, yung tunnel. Ewan ko pero sa lahat ng nadaanan natin from Ligarda. For me naman, parang ang fun dito since, diba, ako rin naman kasi taga-probinsya. Wala king LRT. General Miss Bulacan. Probinsya, pero dulo lang. Pero ayun. Mga probinsya kayo, parang kayo yung taga-malayo dito. Ay, may puno. Sorry po, ayun lang, from the commute, nakakapagod. Pero pagpunta nyo dito, parang nakaka-relax na wala na yung pagod nyo. Kasi mahangin. Tapos, based naman doon sa mga interviews namin, sobrang relaxing daw ng UP. Yung nag-interview nga namin from, yung doon nagja-jogging. 4 times a week sila nandito, sis. Oo, 4 times a week nagja-jogging. Kasi lang Lasal ha. Palagi ko naman sinasabi yung favorite place ko sa UST, yung tapat ng building natin, yung sa may fountain doon. Yung Q Park. Oo, yung Q Park doon. Kasi parang wala, ang ganda-ganda ng puno, tapos yung fountain, tapos yung statues giving New York vibes. Oh. Sige na, spell mo nga yung Quadricentennial. Uy! Park na lang. Q Park. Q Park. So, ayun. Marami naman din puno sa UST, pero ang difference talaga ng UST tsaka UP is very inviting to everyone. Pero napansin nyo ba sa UP, yung road nila? Yung colors is on brand. Yeah.
Talaga may green, red, At saka may white. bye-bye. Yeah, Ayun nga. Para yun din. incorporate. Tapos, alam niyo yung nakita natin na may painting din sa nila, sa daan. Ang ganda na, ang ganda. Plus, makikita din natin yung mga latest issue, like yung sa PUV. Tapos, ang daming dito talagang ang dami nilang mga sign na nagpapakita na naninindigan sila as Filipinos. Yung lantern parade. Oo, Yun daw. may lantern pa rin kasi. Di ba naging scene din yun sa Alone Together? Wait, dito yun, di ba? Hindi ko siya maalala. Hindi ko Doon. maalala, pero napanood ko siya. Pero yung lantern, Uy! meron din. Sige, UST din siya nandun Si Enrique. Ned. So yun. Ay, daming bird. Ano guys, babalik pa ba tayo sa Of course. Yes na yes. Oo. Baka siguro para mag-jogging, ayain ko yung family ko, walking ng dogs. Bye! Bye!